Wala nang pang-boundary ang maraming tsuper dahil sa napakamahal na diesel kaya mapipilitan daw silang gumarahe muna. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si Raynel Pawid. Raynel, ano ang hinaing ng mga nakausap mong tsuper? Gigi, tama, no choice na nga itong karamihan sa mga tsuper na gumarahe na lang dahil wala nang ang kinikita ay sunod-sunod pa raw yung pagtaas nga ng presyo ng produktong petrolyo. Kanina, nung nag-ikot tayo doon sa may bandang Maynila, may isang tsuper tayong nakausap, kundi ito'y si Mang Arnold. At ang sinabi niya nga ay babiyahe lamang siya ngayong araw para kumuha ng 1,000 pisong pangpuhunan para sana doon sa kanilang sisimulan ngang maliit na negosyong pampalamig ng kanyang bisis dahil hindi na nga kinakaya ng pamamasada yung pantawid nila sa pang-araw-araw na pagkain. Pakinggan natin ito. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil ito na po ang kinagisnan kong hanap buhay. At ngayon ba, Raynel, may naririnig kang bagong makilos protesta o tigil pasada ng mga transport group? Gigi, kanina lang din ay nakausap natin itong si Piston President, si Camo Di Floranda, no? At kinumpirma niya sa atin na bukas nga kasabay ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo ay magsasagawa sila ng noise barrage sa iba't ibang mga terminal ng jeep sa buong Metro Manila. Ang sabi nila ay naglabas din sila ng computation na kung bukas ay magro-rolyo na nga yung 170 pesos na per liter nito nga diesel dahil nga sa isang araw may average consumption o kumukonsumo sila ng nasa 30 liters na litro nga nitong diesel, no? At katumbas yan ng nasa 750 pesos mapupunta lamang doon nga sa kanilang buwis, no? Buwis doon sa langis. So in totality, pagka na-compute yan o napagsama-sama within the month ay aabot yan ng nasa 22,500. Malaking bagay nga raw na maiuwi na sana nila para sa kanilang pamilya. Pakinggan natin ito. Uso na sa driver ngayon altanghap. Pinagsamang almusal, tanghali at hapunan. Isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para maipisan yung kumakalam na sikmura. At Raynel, ang sinasabi ng Malacanang may mga 50 days na supply itong ating bansa para sa petrolyo. Sa pag-iikot mo kanina, anong naobserbahan mo doon sa mga gas station? Gigi, yung isa nga natin napuntahan na gasolinahan dito sa may EDSA Guadalupe, sa may Makati City, ay nakita natin na naglagay na o nagpaskil na ng placard na out of stock doon sa may pump nung gasolina. At nakikita naman natin ito na nagiging pattern nga na every week na tuwing magtataas yung presyo ng gasolina ay yung ilang mga gasolinahan ay nawawalan nga ng supply. Pero pagtitiyak naman ng Department of Energy ay monitor daw nila itong mga gas station nga na ito para maiwasan yung hoarding o yung pag-iipit nga sa supply at para matiyak din na may sapat para sa lahat. Gigi. Yan ang ulat ni Raynel Pawid live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.